Shalom po mga kapatid. Brother Rosea, Ezekiel Bautista. So itutuloy na po natin ang ating pong Unicap 100, ang pag-aaral natin. Kumusta na? Natapos mo ba yung assignment? Ibig sabihin, kung mabilis mo itong natapos, na i-record mo kaagad, na i-video mo, na i-send mo na sa amin, okay? Ibig sabihin, dahil meron tayong kanya-kanyang oras o GP, oras ng gawain sa Panginoon, naintindihan po namin yun dahil yung iba sa inyo nag-aaral o nagtatrabaho o may mga inaasikaso din na mga personal na bagay. Pero syempre, sabi ko nga, pinaka-the best, nagbibigay tayo ng quality time para sa pag-aaral na ito. Kaya nga, tuloy na po natin sa kasunod na lecture po natin sa Unicap. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay how to make people like you. So, paano ka nga ba magugustuhan ng mga tao? Kadalasan, ang naiisip natin para magustuhan tayo ng mga tao, basta dapat gwapo ka o maganda. Okay ka magdala ng damit. Ang totoo, may kinalaman din ng kaunti yan. Sabi nga, pwedeng first impression. Pero ang first impression, hindi palaging nasa outer. Ang lasting impression ang lalong mahalaga. Kasi minsan, sa unang tingin, okay ka, pero nung nagtagal-tagal nakaharap ka, gusto ka na niyang layuan o iwanan. Bakit nangyayari yun? Napansin mo ba na kung bakit may mga tao na sa una pa lang na paghaharap, ang gaan kaagad ng kalooban mo o kalooban niya? Ibig sabihin, parang gusto mo, magkasama na lang kayo. Hindi naman talaga siya matagal mong kaibigan, pero nung mamit mo siya, gusto mo, lagi mo na siyang namimit. Ibig sabihin, nagugustuhan ka niya. People is liking you, o you are liking him o her. So, bakit nangyari yan? Inuulit ko, hindi lang dahil gwapo o maganda yan. Dahil ang mimisyonin mo, kapwa-tao. So, pagka hindi ka marunong makipagkapwa-tao, lalayuan ka, iiwasan ka. Na yun po'y magiging mahirap. Pag tinatawagan mo, pinapatayan ka ng cellphone. Sa FB, nagsisin mode lang siya, hindi kanya sinasagot sa tanong mo. Or pagka nalaman niyang darating ka sa bahay nila, magsasabing wala po daw siya dito. Mga ganon. So, ibig sabihin, masakit yun para sa atin. Pero minsan, meron pala dapat tayong gawin para magustuhan tayo ng tao na maging kakilala, kaibigan, hanggang maging kapatiran. How to make people like you. Number 1, ito yung become genuinely interested to other people. Kailangan maramdaman ng tao na interesado ka sa kanya. Ibig sabihin, yung tunay na maramdaman na mayroon kang concern na nagmamalasakit ka. Paano nangyari yun? Yung background niya, inalam mo na din. Ibig sabihin, iba yung sumagap ka ng bali-balita lang. No? Ibig sabihin, may mga confirmation yun. Na kasi kung gusto mo talagang makatulong, parang doktor sa isang pasyente, gusto mo makatulong sa pasyente, alamin mo lahat para matulungan mo siya ng tama, ano ang tamang gamot, ano ang tamang procedure na gagawin para gumanda ang kalagayan niya. Gayon din ang mga kaluluwa ng mga tao. So, normal sa maraming tao, hindi niya pansin yung kaluluwa, more on material ang mindset nila, pero sa paraang itinuro sa atin ng Panginoon, pwedeng nag-usap lang kayo, kumusta na family mo, ilan na ba anak mo, ano ba trabaho mo ngayon, bandang huli, punta na saan ka nga pala nag-church? So, ibig sabihin, sa mga pagtatanong mong yan, nararamdaman ng tao na interesado ka sa kanya. Okay? Pagka nangyari yan sa magandang paraan, kasi minsan, mga tao naman na-open, sabi, ano to, interview? Ano to, survey ba to? So, ibig sabihin, sa magandang paraan, iparamdam natin sa tao na concern tayo sa kanya, nagmamalasakit tayo sa kanya, at pag yan, naramdaman talaga ng kaibigan mo, kakilala mo, magugustuhan ka niya. Kaya kung interesado ka talaga sa tao, bigyan mo siya ng quality time. Mga kapatid, yan ang number 1, become genuinely interested to other people. Ang isa pa sa paraan, smile. So, ayon sa pag-aaral, ang smile ay universal language. Ibig sabihin, kahit saan ka bansa pumunta, pwedeng merong language barrier na tinatawag. Hindi mo maintindihan yung wika nila dahil sila'y Hapon, sila'y Inchik,
Okay, kahit halimbawa nagpupunta ka sa iba't ibang bansa at kahit dito sa Pilipinas may mga foreigner na dumarating. Minsan parang naaalangan ka o naaalangan sila pero sa pamamagitan ng pag-smile o yung pangiti, kumbaga kahit anong nasyon kayo, nawawala yung gap, yung parang distance o yung barrier nawawala, nababasag dahil sa isang simpleng pangiti. Kaya nga, gusto mong magustuhan ka ng tao, dapat smile, always smile. Pero meron namang smile na parang nakakainis na, no? Wala namang dahilan. Yung ngiting, ang totoo, hindi ngiti. Ngising asong araw, ang tawagin, no? Nakakainis, yung parang, di ba? So, ramdam din yun ng tao na pagka parang fake yung iyong ngiti, sa halip na magustuhan ka niya, ilalayuan ka niya. Di ba? So, kailangan genuinely interested. Ngayon naman, genuinely smile. Bakit? Kristiyano ka, dapat masaya ka. Ang masaya, normal lang na nakangiti. Mga kapatid, at isa sa bunga ng Espiritu ay ang katuwaan o ang joy. Kaya normal lang, sabi sa credo, ako'y masaya sapagkat ako'y Kristiyano. So, ang masaya, nakangiti. So mga kapatid, pinapractice po yan. Lalo na, may mga tao na hindi raw talaga palangiti. No? Alam niyo po, minsan kahit na hindi nakikita yung iyong bibig hanggang ilong, pero yung mata mo, pag nakangiti, iba. Di ba? Yung iba naniningkit, nawawala na yung mata. Di ba? Pero pag hindi ka nakangiti, meron ang serious type. So, mahirap pag serious type. Kailangan, practicein mo. Gusto mong makapag-win ng kaluluwa, ngumiti ka, kapatid. Humarap ka sa salamin. Practicein mo. Sabi nga, may mga, hindi naman joke, no? Talagang pinapractice nila. Number 1. Oh, number 2. Oh, number 3. Oh, number 4. Hanggang bandang huli, genuine na yung iyong ngiti. Nung una parang number 1. Number 2. Parang pilit. Pero bandang huli, totoo na yung ngiti mo. Mga kapatid, practicein mo yan. Kasi magagamit mo yan, magagamit natin yan para talagang ang tawag sa iyo, happy person. Dahil Kristiyano ka, happy person ka. At ang isang happy person, laging nakangiti. Ano pa ang isa sa pagka ginawa mo ay magugustuhan ka ng mga tao? Ito po yung wag mong kalilimutan. Remember that a person's name is the sweetest and important sound in any language. Ano uli ang kahulugan yan? Kahit saang lugar ka, saang bansa, ikaw ay magpunta, lahat ng tao may pangalan. Okay? Ang kailangan, aralin mo na yung pangalan na yun, mabigkas mo ng tama. Anong halimbawa niyan? Halimbawa, ang pangalan niya ay Pedro. Huwag mo siyang tatawaging Juan. Juan ka ng Juan, si Pedro siya. Diba? Kumbaga, nakaka-off yun. Ano ba naman itong taong ito? Lalo na yung mga pangalang pag namali ka ng bigkas, nagiging katawa-tawa. Tapos biglang magtatawanan yung nasa paligid. Parang ginawa mo siyang joke, yung pangalan niya. Diba? So, nakaka-offend yun. Masakit yun sa kanya. Ang isang halimbawa na ang tao, mahalaga yung personal niyang pangalan, gaya ng personal niyang picture. Halimbawa, mayroong family picture o group picture, maghaharap sa iyo ng ganon. Normal lang sa isang tao na sa 50 tao na nasa picture, ang una niyang hanapin yung mukha niya. Okay? Subukan mo, hanap ka ng may nag-abot sa iyo ng group picture, class picture, nung elementary kayo. Ay, friend, ito nga pala yung class picture natin. Maniwala ka, kahit nandun yung crush mo, nandun yung favorite mong advisor, ang una mong hahanaping larawan o mukha, yung mukha mo, yung picture mo mismo. Okay? Bakit? Normal yan sa tao. Gayun din, marami akong maririnig na pangalan. Mario, nakakarinig ka ng pangalan na John, makakarinig ka ng pangalan na Peter, pero iba pag narinig mo, Ezekiel. Ba? Ako yun na. Minsan nga, kapangalan mo lang, iba ang dating. May artista, kapareho ng pangalan mo, iba ang dating. Okay, nabigkas ang pangalan mo. Wow, okay Parang sikat na ako, pero totoo, hindi ikaw yun. Kasi pangalan mo yung nabanggit Okay? Kaya napakahalaga po niyan. Kaya, pag meron kang kausap,
Sabi nga, genuinely interested to a person o to other people. So, dapat klaro sa'yo yung kakausapin mo. Okay? Tamang bigkas, kung sinama mo apelyido, tama pati apelyido, kung pangalan o kung palayaw, dapat huwag mong kalilimutan yan. Nang sa gayon, pag nag-usap kayo, lagi kanyang magugustuhan na at gusto kanya laging kausap hanggang gusto kanya maging kasama, hanggang maging makasama natin siya at maging kapatiran sa kabanal-banal. Ito po yung pangalawa sa mga aralin natin. At ang assignment naman po uli ninyo para sa mga narinig nating aralin ngayon, so ang pwede mong gawin, ipasa mo sa akin ang best smile mo, yung picture. Okay? Isang picture na naka-smile at isang video na naka-smile ka. Siguro mga 5 seconds video na naka-smile at isang best picture mo na nakangiti. So yan yung isang assignment. So yan po ang pangalawa sa lecture natin. So ginagawa po namin ito mga kapatid dahil agapin namin kayong tunay at ang UNICAP na ito ay pinagsisikapan natin para sa kapurihan ng Amang Hari. Miss pa po mga kapatid.